Kunwari nagulat ka. Or your photo was Kuya. Yeah, I'm taking a video on how you do it. Or Ayun, so bale ginulat niya yung bye-bye. Ginulat niya yung papa niya dahil nandun siya sa likod ng pintuan. Ah, nag-i-snow? Wow. Kung kailan nagme-melt yung mga yelo kahapon itong isang araw, tapos ngayon medyo malamig. Tapos nag-i-snow, naghuhulog ng snow. Ano yan? Nag-melt ka tapos dadagdagan mo ulit ng yelo. So, kaya pasok po kami at meron na, kaya maaga akong pasok ngayon dahil meron akong pipilapan. Alam nyo po, malapit na ang spring dito at grabe, malamig na naman. Akala ko tuloy-tuloy na yung pagtutunaw ng mga yelo dito, kaso wala pa pala. Meron pang hanggang ang spring kasi dito is sisimula sa March. Ayan, kung titingnan nyo dito, konti na lang yung mga yelo yan. Yung mga yelo dyan. Yan na lang. So pag nag-positive ulit yung temperature, matutunaw na yun. Baka mawala na lahat ng mga yelo na yan. Pero minsan may pabigla-bigla. May pabigla-biglang snow. Ganyan, blizzard, ganyan. Last mga ilang winter ko, tapos spring na, i-snow pa. Meron pang mga videos ako na talagang bumuhos yung mga snow. Kuha tayo nito kasi magpa-file ako ng bereavement dahil nga namatay kasi yung kapatid ng mother ko. Nagtutunaw na yung mga yelo. Bale, kahapon di ba malamig nga kahapon. Tapos ngayon, positive na naman ang temperature. So ayan, kita nyo, tutunaw ang mga yelo. So konting-konti na lang yan. Lahat ng mga yelo rito magtutunaw na. Nabubulol na naman ako. Pero hindi pa spring. Sabi ko nga, hindi pa spring. Sa March pa. Pero mas sigurado yan pag May. May na talaga. I think May talaga yun. Pag sobrang wala na yung last na buhos ng snow. Kasi minsan talagang nagkakaroon ng buhos yan biglaan. Halos wala na ng snow tapos biglang magkakaroon ulit ng snow. Ganun yun. Kahapon pala pumasok ako. So nasabi ko na magpapile ako ng bereavement. So ngayong araw na to, kinabukasan, hindi na ako papasok dahil yung date ng bereavement ko is effective ngayon. So meron akong 3 days na bakasyon with pay to, with pay. Kaya ang gagawin natin is hahatid natin si Gaylord kasi kasama ko sa bahay, tapos carpool. And then pag uwi, susunduin ko pa rin siya. Dito ako sa Tim Horton at bumili lang ng iced coffee, tapos makakain. And then galing akong planta kanina kasi hinatid ko si Gaylord, tapos meron na rin akong tinanong sa HR. So mamaya sabihin ko sa iyo. Yun yung napanood yun. Ganito yung pagpulot nila ng basura dito. Nakita ko lang. Kaya gusto ko lang i-share. Kaya pag may mga basura kayo, tapon nyo na. Dito na ako sa bahay. Tapos yun yung daan ngayon dito. Kung nakikita nyo, grabe, lubak-lubak. Kasi yung mga yelo sa kalsada, malalaki yan. So nagtutunaw na sila at lahat na. Hindi niya kayang tunawin lahat kasi makakapal yung mga yelo sa kalsada. Tapos ayun, lubak-lubak. Halos talagang hindi ka makapatakbo ng mabilis. At talagang uuga-uga yung sasakyan pagka ganun.
At maraming nga salamat nga pala kay Jency kanina. Sabi ko punta ako doon sa HR kasi may mga tinanong ako dahil may mga viewers tayo nagtatanong kung pwedeng mag-apply sa High Life. So pagka mga ganong tanong nila, nagre-rely ako sa sa HR kasi kailangan kong alamin kung totoo ba or ano ba yung kailangan ko isagot sa kanila kasi ayoko naman magsabi ng maring impormasyon yung magbibigay ng misleading ba sa mga kababayan natin. So mas mabuti na yung umaasa ka sa kanila, at least sa kanila kasi mas reliable yung sasabihin nila sa'yo, tapos pwede kong iparating sa mga nagtatanong o sa mga viewers natin. So marapit salamat nga pala kay Jency, binigyan ako ng ballpen. Ayan, High Life ball. Ayan, di ba? Bakaganda globo. Ayan. Pero ito pwede kong gamitin to sa kamay ko ganyan. Pwede kong gamitin to, ayan. Kasi yung kamay ko nga may trigger finger. May ganito siya Ayan yung daliri ko. Ganyan yung daliri ko. Epekto to ng pagdedebone ko. So pwede kong gamitin tong globe na to. Ayan. Tapos at the same time hawak-hawak ko ang mundo. Ayan. Meron pang keychain. Ayan, baboy. Parang baboy ako. Mataba na kasi. Pero hindi baboy ang ugali ko. Ayan, High Life, baboy. Ayan, pink na piggy pink. Keychain, maraming salamat. USB. Maganda to. Malaking tulong para sa akin to kasi sa computer ako. So USB, High Life din. At saka baboy din, piggy oink oink din. Ayan, piggy oink oink. Sabi nga niya, pag may mga concern ako, pwede ako magtanong, pabalik-balik doon. So, ayun, ganoon naman talaga ginagawa ko. Pag may mga tanong na hindi ko alam, nagre-rely ako sa HR kasi mas mabuti na yung nagtatanong ka kaysa nagsasalita ka ng hindi naman totoo at saka nagbibigay ka ng maling impormasyon. Alam nyo, maraming mga content creator ngayon na ganun yung ginagawa para lang kumita. Magbibigay na lang ng mga impormasyon na hindi naman tama, wala namang katotohanan at saka hindi ko naman sinasabing walang katotohanan. Yung parang kulang yung impormasyon tapos nagiging misleading na yung nangyayari. So ang mga viewer naman at mga kababayan natin naniniwala, syempre yun yung napapanood nila kulang naman sa impormasyon. So kailangan alamin mabuti kung ano yung dapat ibigay na impormasyon sa mga kababayan natin. So ako kasi hindi ako nagbibigay ng mga ganun kasi ang nagiging labas is nagiging misleading ako. Kung may mga kamalian man ako, pwede naman kayo mag-comment, atoy mali yung ganito, mali yung sinabi mo. Pwede niyo akong i-correct at ako naman tumatanggap ako ng correction. Kasi kailangan talagang maging open-minded ka. Pag may pagkakamali ka, tanggapin mo. Kasi pagkakamali nga talaga yun. Pwede ko namang punahin, tama nga, mali nga naman talaga ako. So, maraming salamat. Kasi ako, tao lang din ako, nagkakamali din. At hindi naman ako yung perfectong tao. So, ako tumutulong lang. Nagbibigay ko ng impormasyon kung ano pwede kong ibigay through my experience, through yung mga knowledge na sasagap ko. At sa experience ng mga ibang tao kasi gusto ko kasi at least yung mga viewers natin at sa mga kababayan natin na nagpupunta dito, hindi sila yung mawala sa landas, yung mapunta sa maling impormasyon na nasasagap nila tapos pag nandito na hindi pala totoo yung mga sinasabi niya. So ayokong maging ganong mga content creator. Gagawa ka ng content para lang sa pera, parang ang labas na magiging gahamang ka na. Alam niyo po yung pera minsan kasi masama rin kasi nidudulot ng pera. Lalo na pagka ganong umikita ka ng malaking pera pero sa maling paraan naman. So yun yung sinasabi ko, mali rin naman ngayon ganun. Mas maganda na yung kahit konti lang yung nanonood, at least marangal yung sinasabi ko at sa ginagawa ko kaysa naman magbigay ako ng kapapahamak pa ng mga kababayan natin. Yung mga content creator dito na magawa ng mga ganyang informasyon na hindi naman nakakatulong at mali-mali. So sana tigil nyo na. Hindi talaga magandang dulot yan sa mga kapwa natin Pilipino. Nga pala, kanina di ba nakwento ko sa iyo yung about sa bereavement ng pamilya ko. At kasama ko sa bahay si Tristan. Ayan. Hello. Bale, kamakailan lang 'di ba namatay yung kapatid mo? Opo. December 21, 2024. December 21, 2024. So, nagkaroon din siya ng bereavement dito. So, ang layo, no? Canada to Pilipinas. Tapos, mga ilang buwan ka nun? 7 months. So, layo. Kumbaga, pwede kang umuwi. Kaso, ako yung mag-shoulder ng plane ticket. So 3 days lang yung ibibigay sa'yo.
Yung bayad na araw na trabaho, bale yung paid na absent mo na 3 days, bale yun lang yung Binayaran sa'yo. binayaran na Oo. nabayad at natanggap ko. Pero nung mga time na yun, parang napansin kita nun, nag-extend ka pa. Oo, nag-extend ako kasi ito yung nangyari sa akin. Bale, pumunta ako ng Edmonton. Edmonton. Kasi nandun yung cousin ko. Shout out nga pala. Raymart Jake. Salamat. So, pagkatapos ng 1 week na absent ko, bale 3 days lang yung bayad nun, nag-extend ako ng 1 week kasi yung mental health ko hindi pa talaga tama. kasi nag-iisa lang ako dito, tapos first time ko pa dito sa ibang bansa. Malayo pa sa pamilya. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos, kaya yun. Hindi makapag-focus sa trabaho ba? Siyempre, hindi ka makapag-focus talaga kasi yung isip mo nasa Pinas talaga. Yun ang ginawa ko. Nag-extend ako ng, bale, 2 weeks yung absent ko, 3 days lang yung bayad. So, mga ganyang sitwasyon, kailangan talagang ipaalam sa HR, di ba? siyempre, opo. Kasi pag hindi mo pinaalam yun, magiging labas yan, awol ka ni. Awol ka. Matatanggal ka na sa trabaho niya pagka ganun. Kasi, kano ba kayo, ka-close ng kapatid mo yung namatay? Simula nung, growing up, kami na talaga yung magkasama sa bahay. So, mahirap talaga. Mahirap sa akin, sa part ko. Kasi, wala na siya, tapos nandito ako, wala ako dun sa Pinas. So, mahirap talaga, pero dapat tayong maging malakas para sa pamilya natin. Yun ang talaga, importante talaga. Paano pala, ano palang ginamatay ng kapatid mo? Lupus. Lupus. Ako, namatayan din ako ng kamag-anak. Yung pinsang kong ang buo, namatay leukemia. Yan. Tapos yung kapatid ng mother ko, namatay naman siya, Parkinson. Medyo mahirap din yun. Talagang masakit din na mawalan ng mga kamag-anak. Lalo na sa'yo. Kapatid mo talaga. So, mahirap din mga katropa. Malayo ka na. Tapos hindi mo madamayan yung pagluluksa ng pamilya. Kumbaga, talagang titiisin mo na lang. So, yun yung time na kahit wala nang bayad, okay lang. Kasi mahirap tanggapin. Mahirap talaga. Mahirap tanggapin na Bali nang walang bayad, basta yung utak mo maging may balik. Kasi sa totoo lang, mahirap talagang magtrabaho pag may mga ganyan kang iniisip. Mabigat. Bigat. Lalo mabigat yung trabaho talaga. So, ayun mga katropa. Kaya kailangan dito kasi sa Canada talagang tinatanggap yung mga ganyan, yung bereavement. Kasi mahirap din mawalan ng pamilya. Parang sa Pilipinas din. Kaso, ang lang kasi malayo kami. Malayo kami sa isa't isa. Maraming salamat sa pag-share ha. Thank you. Pista na kain na tayo. Okay. Yun yung pag-usapan namin ni Tristan. Binahagi niya yung karanasan niya sa kanyang bereavement. At nga pala, shoutout nga pala kay Leo. At yung mga kasama niya na kanina nakausap ko dun sa cafeteria na bagong dating dito sa Canada, mga bagong butcher papunta na nandito na sa Canada. So welcome sa inyo at welcome sa Canada. At shoutout din nga pala kay Ruben Jose Macaraig na batch ni Peter. May nakakilala sa'yo dito. Tapos kay Gen TV Vlogs. At tapos doon sa sa pinsan ni Carl Cuevas. Ayan. Sana magpakilala ka, pinsan ni Carl Cuevas, para naman may shoutout ko yung buong pangalan mo. Ayan. So, nga pala mga tropa, labas pala tayo at pag-usapan din natin yung sa akin kung bakit ako nag-bereavement. So, doon na lang tayo sa labas kasi para mas maliwanag yung ilaw, kasi pag dito sa kwarto medyo may kadiliman ng konti. Kausap natin si Tristan at na-share niya, naibahagi niya yung karanasan niya sa sitwasyon niya nung namatay yung kapatid niya. So, lupus ang ikinamatay ng kapatid niya. Yung lupus, yun yung pagka autoimmune system, pag nasira na yung immune system sa katawan mo, dun na yung sisirain yung mga healthy tissue sa katawan mo. So unti-unti nilang sinisira yan. So ganun pala yung ganung mga sakit.
mahirap din magkaroon ng sakit. Mahirap yung mga ganung sitwasyon na mas mawalan ng mga immediate family. Nga pala mga tropa, hindi lahat ng company, ewan ko lang, depende sa pag-uusapan ng union ng company, yung mga ganitong bereavement. Sabi nga ni Tristan, yung 3 days niya bayad. So ang bayad nun is yung regular na salary mo. Like for example, sa salary ka dito ng 17, so 17 per hour pa rin yung bibigay sa'yo. 8 hours yun. Tapos pag ikaw naman ay sumasahod ng malaki, 24 hours, mas malaki pa, ganun din yung ibibigay sa'yo na sahod mo per hour, tapos 8 hours, tapos 3 days yan ibibigay sa'yo. And then sabi niya, hindi siya binayaran ng 2 days kasi nag-request. Kasi doon nga, depende sa union yun, sa pag-uusapan ng company, ito yun yung bibigay nilang batas. Ganun. So 3 days lang sa amin yung bayad, the rest na hindi siya pumasok si Tristan dahil nag-request siya dahil hindi pa nga niya kaya yung sitwasyon. So nabigyan siya ng mga ilang araw tapos hindi siya bayad. Mahirap din naman talaga mga tropa yung pag nawalan ka ng close family talaga. Lalo na pagka ganung sitwasyon na kapatid, nanay, tatay, mga malalapit sa'yo, ganun, at nawala sila. So mahirap din tanggapin yung mga ganyang sitwasyon. Hindi naman agad-agad yung mawawala eh. So pero kailangan lang lumaban talaga. Magpatuloy. Kasi at the end of the day, ikaw rin naman yung magsasuffer niyan eh. Sa akin mga tropa, yung pamilya ko namatay, ang tita ko. Tita ko na kapatid ng mother ko. So siya ang panganay na babae na kapatid ng mother ko, si Tita Zenaida Trinidad. Namatay siya sa sakit na Parkinson. At condolence sa mga pamilya at sa mga pinsan ko. At ang tita ko ay malapit din sa akin, ang tita ko nung mga time na pag pumupunta siya. At talagang binibiro niya, nagbibiroan kami pagka ganun. So nung huling uwi niya sa amin, sa Ilocos, hinanap din niya ako. So ang malas lang kasi hindi kami ng oras. So talagang yun sana ang huli namin pagkikita ng tita ko. Mahirap din yung magkasakit ng Parkinson. Tapos last week, namatay naman yung pinsang ko. Pinsang buo, babae. At sa edad na siya, magsi-50 na siya. And namatay siya sa leukemia. So biglaan din. Ang sabi nila is 2 buwan din siyang nagsuffer sa sakit niya. At yun na nga, bumigay. Ang kaso nga lang, ang na-file ko lang na bereavement is yung tita ko. Kasi kapatid ng mother ko. So auntie, mga aunt. Pero yung pinsang buo, hindi kasama dun sa bereavement. Hindi ko na alam kung bakit. Masakit din sa loob yung mga mawalan ka ng mga kamag-anak. Lalo na pagka malalapit sa'yo yung mga kamag-anak. Ang pinsang ko na si Ate Marisol, napakabait na pinsan. Grabe, napakasipag. Talagang porsigido sa pagtatrabaho at saka pag-aalaga ng kanyang pamilya. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga sa mga ganitong nangyayari. Anyway, tanggapin na nga. Kailangan talagang tanggapin yung mga ganyan. So, yun mga katropa, no, hanggang dito na lang tong video ko na to. At sana nakatulong to. At least ay share ko sa inyo yung sitwasyon ng bereavement dito sa amin. Depende yan sa company. Depende yan sa mga kumpanya. So akin, i-share ko lang yun sa akin. Binahagi ko lang tong part namin. So hanggang dito na lang mga tropa. At sana nakatulong to. At huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-comment. At lagi pong i-share tong aking video para mas marami pa pong mga kababayan natin ang makapanood ng aking video at makatulong sa mga kababayan natin. So maraming salamat po mga tropa. Ciao. Baby, you